Ito na po ang parto ng ating hilakbot sa pusod ng gubat. Binuhat ng lalaki ang dalawang bagahe ni Wangga. Sumunod ka sa akin. Ay, nagsasalita ka pala. Totoo ang pagkagulat niya. Akala ko kasi hindi. Hindi na muling sumagot ang lalaki. Naglakad na lang ito, bitbit ang mga bagahe niya, kaya wala na siyang nagawa kundi sundan ito. Habang naglalakad ay palingalinga si Wangga sa paligid. Wala pa siyang nakikitang mga kabahayan. Ang lugar na ito ay tila isang kagubatan dahil sa nakapalibot ditong iba't ibang klase ng mga malalaking puno. Puro nagtataas ang mga puno ng kawayan naman ang nasa magkabilang gilid ng daan, na sa bawat pagsimoy ng hangin panghapon ay sabay-sabay na nagsasayawan ang mga dahon nito, kasunod ang paglangit-ngit ng mga sanga. Napakatahimik ng paligid na mas lalo pang naging tahimik dahil hindi sila nag-uusap ng lalaking tumulong sa kanya sa pagbubuhat ng kanyang mga dala. Ang dinadaanan naman nila ay lupa na mayroong naninilaw at natutuyong mga damo. Naisip niyang kaya lang nagkaroon ng ganitong daanan dito ay dahil ito ang nakasanayan ng daanan ng mga taga rito. Pruweba ang mga natatapakan nilang mga damo, papalubog na ang araw ng oras na iyon. Kaya naman lumalamig na rin ang simoy ng hangin na tila nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng ewan kung anong hayop iyon. Nakaramdam si Wangga ng kakaibang kilabot sa kanyang katawan na nagpabilis sa kanyang paghakbang. Ito ang bahay ng kapitan. Tumawag ka na lang. Nasa loob lang siya ng bahay. Aalis na ako, sabi ng lalaki habang ibinababa ang mga bagahe ni Wangga. At pagkatapos ay agad itong naglakad papalayo. Teka muna. Anong pangalan mo? Huminto ang lalaki at nilingon si Wangga. Pero hindi nito sinagot ang tanong ng doktora. Nagpatuloy na ito sa paglalakad hanggang sa tuluyan ng mawala sa paningin niya. Naiwang nagtataka si Wangga kung bakit parang napakasuplado naman ng lalaking iyon. Pinagmasdan niya ang bahay ng kapitan. Isang palapag lang ito na gawa sa simento. Wala pa itong palitada kaya litaw ang hollow blocks na nagsisilbing pader o dingding ng bahay. Muling iginala ni Wangga ang tingin sa buong kapaligiran. Nakita niyang parang wala namang nagbago mula sa una niyang dinaanan, maliban sa nagkaroon ng mga bahay sa paligid. Para na siyang nasa isang gubat ngayon na nilagyan ng isang maliit na pamayanan. Ganoon pa man, hindi maitatangging nasa isang liblib na lugar pa rin siya na malayo sa kabahesnan. At ang mga residente rito ay nagtatiyaga sa isang napakasimpleng uri ng pamumuhay. Ito ang tipo ng lugar na sa oras na dumilim ang paligid ay wala ka nang makikitang tao sa kalye. Lalo na at wala naman siyang nakikitang poste ng kuryente, sa daan o kahit na anong senyalis ng modernong pamumuhay. Tila ba naiwan sa lumang panahon ang baryong ito at hindi na umusad papunta sa makabagong panahon. Iba talaga ang pakiramdam ni Wangga sa lugar na ito. Mula pa nang makatawid siya sa ilog at marinig niya ang kakaibang tunog ng iyon na tila huni ng isang malaking hayop. Tao po? Tao po? Siniguro ni Wangga na eksakto ang lakas ng boses niya para marinig ito ng kung sino man ang nasa loob ng bahay. Isang may edad na babae ang lumabas. Siguro ay nasa 60 na ang edad nito. Ano ang kailangan mo? Tanong nito nang hindi inaalis ang tila ng uuring tingin kay Wangga. Ang boses naman nito ay may bakas ng kagaspangan at parang galit. Magandang hapon po. Ako po si Doktora Wangga Marasigan ng Health Program ng gobyerno.
Ako po ang naka-assign ng doktor dito sa Barrio San Joaquin. Nandiyan po ba ang Kapitan Del Barrio? Pakiramdam niya ay ini-inspeksyon siya ng kausap base sa mapanuring tingin nito sa kanya. Nandito siya sa loob, pumasok ka. Sabi nito sa napakaseryosong tono. Binuhat niya ang dalawang malaking bagahe habang papasok sa bahay. Maupo ka muna. Tatawagin ko lang ang anak ko. Hindi pa rin nagbabago ang tembre ng boses ng matandang babae. Malalim ang boses nito na hindi mo mawari. Pagkabalik ng matandang babae ay kasama na nito ang isang lalaking nasa 35 anyos na. Malawak ang pagkakangiti nito. Magandang hapon, doktora. Ako si Celso Pilais, ang Kapitan Del Barrio. Naku, malaki ang maitutulong mo sa amin dito. Medyo matagal na rin kaming walang doktor, kaya napakahirap kapag may nagkakasakit, lalo na kung mga bata. Mahabang sabi ng kapitan na moreno at may katamtamang laki ng pangangatawan na bumagay sa taas nitong siguro ay nasa 5 talampakan at 6 na pulgada. Bilugan ang mga mata nito na parang laging nakangiti at nagbibigay ng impresyong ito ay isang mabait na tao. Masaya ako na nandito ka na, doktora. Maraming salamat po. Saan po ang Barangay Health Center para mailagay ko na po itong mga bagahe ko? Halika, sasamahan kita. Sige po, dinampot niya ang kanyang dalawang bagahe. Akin na yung isa, pagbubuluntaryo, sabi ng kapitan. Iniabot ni Wangga ang isang bagahis sa kapitan at magkasunod silang lumabas ng bahay para pumunta sa Barangay Health Center. Nadatnan nilang sarado ang health center. Kung sa bagay, 5:00 na ng hapon. At kung ganitong wala namang doktor sa baryo ay asahan ng lagi ring sarado ang health center. Maliban na lamang kung binubuksan ito tuwing umaga para panatilihing malinis sa loob. Mukha namang maayos ang health center na gawa rin sa semento. Bagabat may kalumaan na, ang puti at nababakbak ng pintura ng pader nito. Ito ang health center namin, halika sa loob. Dinukot ng kapitan ang susi sa kanyang bulsa at pagkatapos ay binuksan ang pinto. Nang makapasok sila ay napansin ni Wangga ang kaayusan ng loob. Kunting walis at punas lang ang sahig ang kailangan. Ang jealousy window glass ay maayos din. Maliban sa bintanang malapit sa kusina, kung saan ang jealousy na nasa pinakamataas na bahagi ay sira na at hindi basta-basta na isasara. May isang kwarto doon, pwedeng doon ka matulog. Ayun naman ang toilet. Huwag kang mag-alala, sakop naman ng generator itong health center. Kaya may kuryente ka. Kaso paggabi lang, tiis-tiis tayo sa init kapag umaga. Maraming salamat, Kapitan Celso. Ngintian niya ang kapitan. Kailangan mo ba ng makakatulong para mag-ayos ng mga dala mo? Tanong ng kapitan. Papupuntahin ko rito ang sekretarya ng barangay. Hindi na po, tanggi ni Wangga. Kaya ko na to. Ako na lang po ang bahala rito. O sige, aalis na ako. Padadalhan na lang muna kita mamaya ng hapunan. Saka lang nialala ni Wangga na hindi pa nga pala siya kumakain mula kanina. Pagkababa niya ng eroplano, nakalimutan na niya. Buti na lang at hindi siya nakaramdam ng gutom. Pero may dala naman siyang instant ramen, dilata at tinapay. Pwede na iyon na hapunan niya. Bukas na lang siya bibili ng bigas at iba pang kakailanganin niya sa lugar na iyon. Huwag na po, may tinapay po ako rito. Hindi po ako nag-heavy meal pag dinner. Ganoon ba? Okay, basta kapag may kailangan ka, pumunta ka lang sa bahay. Biling ni Kapitan Celso. Aalis na ako.
Opo, sabi niya, kasabay ang pagtango. Salamat po ulit. Pagkaalis ng kapitan ay hinubad niya ang kanyang sapatos at kinuha mula sa isang bagahe niya ang dala niyang tsinelas. Halos mangulubot na ang balat ng kanyang mga paa dahil sa pagkababad sa basang sapatos. Isa-isa na rin niyang inilabas ang laman ng